Pag tumaas kasi ang tubig dito sa amin, yung kanal na yan, aapaw yung tubig yan, habot dito. Mga dito. So, mga halos tuhod na yan pag nakatayo ako. Hanggang di halos tuhod na yan. Ngayon, kaya ito CR namin, yan. Ano yan? Ayan mga lods, oh. Pag meron kayong halimbawa, bahay nyo bahain, tapos hindi naman ganong tataasan yung baha, pwede nyo nang lagyan ng ganito, oh. Yan, arang nyo sa pintuan. Yan, oh. Yan. Hanggang doon yan. Yan, yung gilid niyan, nilagyan ko rin, paikot. Para hindi talaga makapasok yung tubig. Yan. 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 Yan ang bigay ko sa inyo ng tip. Pag ang lugar niyo medyo bahain, mataas na yung ilog doon, aabot dito yung tubig. Ngayon, pag walang harang yung pintuan nyo, dyan, papasok yung tubig doon sa kwarto. Sigurado. Purwisyo ang abutin. Pati dyan. Oh, nung nakaraan, gano'n na nangyari sa amin dito. Ang tubig dito, tumaas, halos tuhod. Yung doon sa may bandang creek, wala na. Masyado nang mataas. Maapaw na yung tubig dito. Kaya yung pinaka-tips ko sa inyo mga lods. Yung bahayin yung lugar nyo, magbuhos kayo ng depende kung gaano kataas yung ano nyo. Kung medyo mataas talaga, taasan nyo pa. Para hindi abutin talaga na hindi abot doon sa kwarto. Pag nakapasok yung dumi doon sa kwarto, sigurado, kawawa tayo maglilinis. Ang dumi-dumi, ang itim-itim ng putik. Lalo na ngayon, panay ulan. Ayan, oh. Oh, walang tigil ang ulan. Hihinto lang ng ilang minuto yan. Banat na naman. Maraming salamat sa inyo mga lods. Sana natutunan niyo yung tips ko sa inyo. Para hindi makapasok ng tubig sa mga kwarto natin.